Father, dearest, in the name of our dearest Jesus, thank you, Lord, for the songs of the choir, the testimonies, the moving of the Holy Spirit, protection from the forces of evil, from the power of darkness, for my dearest brethren and the loved ones. I pray, my Father, dearest, in the name of my dearest Jesus, anoint thy word. Heal, prevail for thy message and bind the power of darkness, cast out and will and dust from the in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be seated, please, my dearest brethren. Kindly open your Bibles to 117. Inamahal, sa 117 ng Salmo, sinabi po dito, sinasabi, "Oh, praise the Lord, all ye nations. Praise Him, all ye people. For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever." Praise ye the Lord. Chapter 118 ng Salmo, minamahal. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, because His mercy endureth forever. Let Israel now say that His mercy endureth forever. Minamahal, modern spiritual Israelites, pag natanggap po ang Espiritu ng Diyos sa mahal na Panginoon, you are an Israelite, spiritual Israelite, chosen people of God, hinirang ng mabait na Diyos. Kailangan matanggap ang Espiritu ng Diyos para ikaw tawaging hinirang ng mabait na Diyos. Verse 3, let the house of Aaron say that His mercy endureth forever. Let him now that fear the Lord say that His mercy endureth forever. I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. The Lord is on my side. I will not fear what man can do unto me. If God be with you, be with us, who can be against us? Pag ang mabait na Diyos ay nasa iyo, paano magawa ng tao laban sa iyo? Amen! Praise the Lord! The Lord taketh my part with them that help me. Therefore shall I see my desire upon them that hate me. Kung ikaw'y anak ng mabait na Diyos, anong desire mo sa kumakalaban sa iyo mangyari? Walang magtagumpay na demonyo laban sa iyo. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. All nations compass me, but in the name of the Lord will I destroy them. Lahat ng mga bansa, paligiran ako upang wasakin. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, silang lahat ay mawasak. Mawasak ko sila. Sabi ni Haring David, lahat ng mga bansa, wasakin ko sila. Pangalan ng Diyos. Totoo yan, minamahal. I believe it. Walang alilangan ni 1%. Nung araw, during the time of Moses, of King David, law was law. Every human act was judged according to law. Eye for an eye, tooth for a tooth, ngipin sa ngipin. Ngunit, minamahal, sa atin ngayon, sinabi, conquer evil with God. Gantihan ng kabutihan ang kasamaan. Pwede ka umaristo. Ilang milyon mga komunista sa ibang bansa, Russia or China, lulusob sa Pilipinas. 100% without doubt, I can arrest them all in the name of Jesus. I can arrest them all.
You'll be smitten by blindness the moment I will say. Nasa 2 Kings chapter 6, verse 15 to 20. Nung hulihin si Prophet Elisha ng mga sundalo ng Syria kalaban ng Israel, mga milyon ng sundalo, just in 1 minute, all the soldiers will arrested by Prophet Elisha. Sila'y pinulagan lahat ni Prophet Elisha. Walang magtagumpay na demonyo laban sa iyo pag ang Diyos ay sumasayo. Ito minamahal, sinabi ni Haring David, lahat ng mga bansa sa buong daigdig sa panahon ni Haring David ay nanginginig. Lahat ng mga bansa, mga hari, nagkinto kay Haring David sa takot nila kay Haring David. Yes, that's right. Hallelujah! Praise the Lord! But David was a servant of God. Wala siyang espiritu ng Diyos. Tayo minamahal, pag natanggap natin si Kristo ang mahal na Panginoon, tayo yung mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay ng hanggan. Kailangan paggagamit ng sandata si David upang pumuksa ng 10,000 kalaban niya. 20,000 mag-isa siya, daig sa away, sa gira. Ngunit sa atin, bibig lang, sa pangalan ni Jesus, mabulag kayong lahat. Kalaban ng bansang Pilipinas, lahat sila mabubulag sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Pag ikay Hallelujah. malakas, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, galing sa puso mo, ang mga Yes, demonyo tatakas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, sinabi sa verse 17, I shall not die but live and declare the works of the Lord. Gaano ka totoo ang mabait na Diyos sa atin, minamahal? Nasa katotohanan. Ako'y nakasakay sa aeroplano, minamahal. Nagkaroon ng air pocket. Inisip ko, kung malaglang aeroplano ito, patay ako. Pagbuklat ko ng Biblia, minamahal, karakadaka, ipinakita sa ating ang sitas, isang sitas, pinakita sa akin mga Panginoon sa Psalm 118, verse 17, I shall not die but live and declare the works of the Lord. Grabe yun, mahal! Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, ang pagaling ng kitong, ng AIDS, ng leukemia, cancer, TB, diabetes, bulag, pilay, for the last 29 years, nakikita ko by the thousands ang gumagaling. Ordinaryo na sa akin. Hindi na ako nasusurpresa. Amen. Hallelujah. Ang ibig sabihin na aking pananampalataya ay bumababa namin, mahal. Dahil akala ko, dahil nakalagay sa Biblia, may pagtitiwala ang mga tao na nangabulag, mga pilay, may cancer, may kitong, nagsigaling. Ang ibig sabihin, ordinaryo, nagsigaling siya dahil sa pananampalataya. Para bang kumulang aking pagtitiwala sa mga Panginoon. Nag-alinlangan ako. Isang araw, minamahal, umuwi kami galing sa Cunita Astrodome, linggo. Pag-uwi namin, minamahal, hindi mabuksan dahil walang susi. Yung taga-bukas na dalawa, marunong sumungkit. Madali sumungkit sila, nasusungkit nila. Gumaya ko, sinusungkit ko ang pinto. Ayaw ito mabuksan. Pinapawis na ako, mainit na. Pagod ako, minamahal. Ako'y lumuhod. Nanalangin, Lord, buksan mo ang pinto sa pangalan ni Jesus. Binuksan ko, ayaw mo buksan. Pumunta ako sa our beloved pastora, my dearest wife. Ako, sweetheart, ang knowledge, ang abilidad ay hindi monopolized. Saka, you cannot live alone. Nobody's an island. That's right. You need companions Amen. to be happy. That's right. Dahil yung dalawang Dante, dalawang Dante, pag sungkit nila, nasusungkit nila, nabubuksan yung pinto dahil wala ng susi. Sabi ko, ako mag-preach ng gospel for the last 29 years sa television, kahit saan, kahit sa Amerika. Mga crowd, araw-araw mag-preach ako.
Amen. Kaya ko. Pero pag sungkit ng pinto, buksan, hindi ko kaya. That's right. Amen. Ito mga batang ito, kaya magsungkit ng pinto, madali mabuksan. Amen. Kaya, Amen. hindi magmalaki ang tao. That's right. Amen? Yes. Kanya-kanya ang talento. Amen. Bumalik kami na mahal. Bumalik ako, lumuhod ako, mahal na Panginoon. Pagod na ako, buksan mo mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Patawarin mo po ako mahal na Panginoon. Pag gano'n kami na mahal, ang lambot, tuloy-tuloy. Buksan ko. Amen. Hallelujah. Ako yung umiyak. Yes. Hallelujah. Mahal na Panginoon, ang aking pagtitiwala, pananampalataya sa iyo hanggang langit mula ngayon. Oh, Wala na akong katakutan ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat sa Biblia paniniwalaan ko. Kung ang Diyos, mabait na Diyos, sumasayo, walang mga demonyo kahit ilang milyon magtagumpay laban sa hindi magtagumpay sila sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Minamahal, dito sa Biblia, nakalagay sa Romans chapter 8, verse 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Can they read it in Tagalog, our beloved Brother Frank, or beloved Brother Rom? Sino beloved Brother Nanding? Bilisan sa Tagalog. Minamahal, huwag kayo mainip. Nung ako'y napunta sa Amerika, minamahal, gabi-gabi ako nag-preach sa mga churches. Sabi ng mga pastor, hanggang 1 hour and 30 minutes lang tayo. Sabi sa akin, dumating ako minamahal, 6:30, 7:30, tapos na. 8 o'clock in the evening, dahil nagtrabaho ng mga Amerikano. Pati nga pastor, nagtatrabaho eh. That's right. Wala pa ng panalangin. Nag-preach ako minamahal, umabot ng alas 11 ng gabi. Amen. Hanggang alas 12 hindi umalis. Pinakain nila ako Yes, gabi-gabi. hallelujah. Pinakain ako gabi-gabi minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Bakit? Nakita nila, sa pagkikinig nila, nagkaroon sila ng pananampalataya. Ang makaramdaman nila ay nagsigaling. Ang mga problema nila ay lulutas. Damang-dama nila ang presensya ng mga Panginoon. Na-revive sila. Nagkaroon sila ng pananampalataya. Pinagpapala sila. Amen. Kaya minamahal, halos lahat mga pastor sa yung buong daigdig na organisasyon ng mga Christians, inanyahan ako. Mayroon doon magbibigay sa akin 7,000. Pagkatapos magsalita, $7,000. May bibigay $50,000. Basta ko magsalita sa church nila. Ngunit minamahal, bakit nandito ako? Mas malaga ang espiritual, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Wala kong ginagawa kundi udyok lang mabait na Diyos. Ang mabait na Diyos ang nag-utos sa akin magkrusada. Ang mabait na Diyos ang nag-utos sa akin pumunta dito, bumalik galing sa Amerika. Bakit minamahal? 1986 ako'y nanginginig sa takot. 87 nung sinabi ng mga komunista, agaw na ng Pilipinas, hindi na sila magpipagdialog sa gobyerno at naagaw na nila. Kaya pumunta ko sa Amerika kasama mga preachers upang kontakin ko doon sa Florida paano pag-cross sa river ng Mexico. Hindi na kailangan ng visa. Dalhin ko ang kapatiran ko, lahat ng kapatiran ko dalhin sa Amerika through Mexico. Sinurbi ko lahat ng mahal. Wala na akong plano bumalik dito. Pagbalik dito, kukunin ko na aking buong pamilya dahil 3 months ka lang sa Amerika, hindi ka nang maging immigrant kapag ikaw preacher. Minamahal, kinausap ako ng mabait nating Diyos. Bumalik ka sa Pilipinas. Ay, ibig sabihin bumalik ka. Hallelujah. Amen. Kinaisip sa akin, ang mga demonyo ng cancer, tumatakas sa pangalan ni Jesus. Mga bulag, gumagaling sa pangalan ni Jesus. Sino nagpagaling yan? Ang Diyos na mabait. Amen. Ang Diyos na mabait nagpagaling. Mga NPE na converted sa congregation na yung pinapastoran. Sino nagpalaya sa demonyo ng komunismo?
ang Diyos na mabait. Ikaw galing sa lusak ng kasalanan, binago kita. Nakapagmana kayo ng buhay na walang hanggang. That's right. Amen. Minamahal ako'y tumapang, bumalik ako! Balik ako! Hallelujah! Balik! Sa kang demonyo tumatakas sa pangalan ni Jesus, sinong taong katakutan ko? Ako'y babalik! Magkrusada sa pangalan ni Jesus! Mark chapter 16 verse 18. Minamahal, ang taong may espiritu ni Kristo na naniwala sa Panghilyo, magpalayas ng demonyo. Isipin mo, kapag Kristiyano ka lang sa langit, ang mga demonyo, mga tikbalang, mga duwende, mga multo, pag sigaw mo, hallelujah, praise the Lord, mga demonyo lumayas ka sa pangalan ni Jesus, magsitakas, mga dapper, mga kidnapper, Amen. pagsabi mo siya, sa pangalan ni Jesus, manigas ka, manigas, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Katunayan na kalagay sa Biblia, Deuteronomy chapter 9, kung ikaw'y matuwid na anak ng Diyos, mabait na Panginoon, ang magkalaban mo, magtatago ng dahil sa takot sa iyo. Grabe, minamahal! Tiyakin mo ni kayo anak ng Diyos! Wala kang katakutang demonyo sa Satanas! Sa buong daigdig, kamay kayo anak ng Diyos, may Kristo sa puso! Hallelujah! Praise the Lord! Kylie, read it. From the book of Mark, chapter 16, verses 18 and 19. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. And they went forth, and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. May confirmation na ikaw ay preacher o anak ng Diyos na mabait. May himala kapag yan sasama sa iyo. Kasama niyo ang mahal Panginoon. Ang ibig sabihin, kapag may himala nangyari sa buhay mo, napalayas mo demonyo ng cancer, naging diabetes, nagsilangas, gumaling mo may sakit sa pangalan ni Jesus, ang Diyos ay kasama mo. Sinabi ng Biblia. Amen! Eli, this shall cast out demons. Can you read it? Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalagip ang mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Pagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila magsisiyawak ng mga ahas, at kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Let us praise the Lord! Mga minamahal, ginigilin ng mga baguhan, tingnan po ninyo minamahal mga Kristiyanong nagpatong ng kamay sa may sakit, gumagaling ang mga masakit. Ang lahat nagpatong ng kamay sa may sakit, gumagaling, tas mga kamay. Let us praise the Lord! Hallelujah! Ebidensya, pruiba yan, ikaw ay akit sa langit. Anak ka ng Diyos, na mayroon kang Espiritu ng Diyos, na mabait na Panginoon. Mayroon kang Espiritu ng Diyos, dahil sinabi, "Man must have the Spirit of God, a man without the Spirit of Christ, he's none of this." Ang Espiritu ng Diyos ay buhay. Si Kristo ay buhay. Kapag nandiyan siya, manalangin ka sa maskit ganyan may sakit, dahil pruiba at ebidensya niyan na ang Kristo nasa iyo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw'y tagalangit at kapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Let's magsabi, praise the Lord! Sa verse 10, minamahal, ng Romans chapter 8, sunda po ninyo, minamahal. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Kindly in Tagalog. Roma Kapitulo 8, versikulo 10. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapot ang Espiritu ng buhay dahil sa katwiran. Let me say, praise the Lord. If Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Kung si Kristo ay nasa iyo, ikaw ay patay. Ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran.
Minamahal, ating ipaliwanag ito ng gusto pang maintindihan ng lahat. Kapag ikay Kristiyano akit sa langit, dahil meron kang Espiritu ng Diyos, si Kristo ay nasa iyo, ikay patay dahil sa kasalanan. Yes, that's right. Patay ka na! Isipin mo, patay ka na, patay ka na. Patay, 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 patay. Patay ka na, sino makatakot sa iyo? Yes, amen. Nabubuhay ka lang dahil kaya sa katuwiran ni Kristo. Dahil ikaw ay tagalangit na, nabubuhay ka lang. Amen. Hallelujah. Pwede ka ba maging alipin ng laman nung araw na wala ka pang Kristo, wala ka pang Espiritu ng Diyos? Hindi ka pa tagalangit. Dahil ikay matuwid na dahil ang Kristo ay nasa iyo. Wala na puwang ang pangalunya. Yes, amen. Wala na puwang ang pandadaya. Wala puwang ang pagmumorder. Panggahasa, walang puwang. Pagdanakay, wala na puwang. Pagpatay, wala na puwang. Dahil kay patay na. Mayroong patay, mang-hold up. Mayroong patay, manghidap. Ikay patay na. Buhay ka lamang dahil ikay anak ng Diyos na kapagbana ng buhay na walang hanggan. Kung ikay nagkakasala pa, ikay buhay para itapon sa kadagat-dagat ng apoy. Sa congregation na kinabibilangan mo, hindi ka na born again, hindi ka nagbabago. Sa bibig lamang na born again ka. Sa salita lamang dahil sinabi ni sa Biblia, sa John chapter 3 verse 3, verse 2, 3, 4 and 5, Nicodemus, you must be born again. For unless a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang ibig sabihin, nung araw, sunod-sunod ka kay Satanas, you succumb to the whims and caprices of the devil, alipin ka ng diablo, nagkakasala, you are bound for hell, forever and ever, where worms dieth not and fire is never quenched. Alipin ka ng kasalanan, dahil ang Kristiyanong born again, isilang muli, hindi na alipin ang kasalanan, kundi alipin ang katuwiran, bilang anak ng Diyos na magmana ng buhay, na walang hanggan. Patay ka na dahil sa kasalanan. Buhay ka lamang dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Nabubuhay ka. Kung ganun, pag-aralan mo, wala nang kwenta, wala ka nang bahagi sa kasalanan ng daigdig na ito. Hallelujah! Ikaw ay Kristiyano kung ipakita ng ilaw sa daigdig na ito. Ipakita mo si Kristo na nabuhay sa buhay mo. Nagmumura ka pa? Nang dadaya ka? Maraming kasinungalingan, nangangagaw ka? Sabi mo, bunagin ka? Ang ating TV program, Sabado, inagaw yung ating pinagsusundan na TV program. Halos ng araw mayroon sila, inagaw pa rin yung ating araw. Bago lang inagaw naman, walang warning, biglang inagaw. Ngayon, ang ating mga TV slots, 12 to 2 in the morning, alas 12 ng gabi, inaagaw pa rin, inaagaw. Mabuti yung mga opisyalis ng Channel 13, ayaw pumayag sa kanyang ugali ng agagaw. Ang iba ay nag-isip, anong klaseng Kristiyano ito? Kristiyano sa bibig ito? Ito'y kampo ng kalaban, hindi kampo ng Diyos ito. Hallelujah! Let's magsabi, praise the Lord! Sinabi ang tunay Kristiyano, may darating na mga invaders, ipapasan sa iyo ang kanyang daladalahan, ipadala sa iyo 1 kilometro, dagdagan po ng isa. Inabuso ka, conquer evil with good. Gantihan mo ng kabutihan. Yan ang Kristiyano. Hindi malalamang, hindi mangagaw. Sa Diyos ka, may gawain ng Diyos. Ang mga tao dito nagbabago, mga NP lumapit sa Diyos, mga komunista lumapit sa Diyos.
mga kanser nagsigaling, ang mga nag-aadik, naglingkod sa Diyos, dumadalo lagi, nagbabago, nagkaroon pa na ng palataya, ang mga prostityos naging tunay na Kristiyano, anak ng Diyos, nagpagmana ng buhay ng langgang, ang mga AIDS nagsigaling, lahat ako rin nagkaramdaman, gumagaling sa pangalan ni Jesus dahil ang Kristo, siya ang iyong manggagamot kung tunay kayo sa tunay na congregation. Ang iyong manggagamot ay si Kristo, ang manggagamot ng Diyos na buhay. Ang mahal na Panginoon, ang iyong asahan, hindi mo naasahan ang ospital, hindi mo naasahan ang gamot, hindi naasahan mo ang baril mo upang ipagiganti ka. Amen. You'll be protected from your enemies, sa iyong mga kalaban. Amen. Hallelujah. Kahit 100 ang bodyguards mo, kung mayroon determined na tao, papatayin ka, papatay ka. That's right. Yeah. Bakit maraming mga hari sa Europa, kung saan mga bansa, ilang libong mga bodyguards napapatay? That's right. Amen. Ngunit, mula noong 29 years ago, 29 anyos na ako lingkod sa Diyos. Dahil iniibig ko mga tao na daya ng Diablo, dinaya ng komunismo sa Rusya, nagtuturo na walang Diyos. Pag ikaw nakapaniwala, madimong pusis ka, mababaloy ka. You become a murderer, maging killer ka na kahit puno ko ng pag-ibig sa iyong kapwa. Pati mga loved ones mo, mahal mo sa buhay, patayin mo nang dahil sa movement na yan, na demonic, satanic. I've been attacking and exposing the evils of communism hanggang ngayon kay buhay! Dahil Diyos ay buhay! Hallelujah! Let's say, praise the Lord! And amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Grabe kapangyarihan na nasa atin. You are more than conqueror in Christ Jesus. Literal yan. You cast out the demons. All the demons are subject to you in the name of Jesus. Tao pa hindi mo makonquer? That's right. Amen. Let's sabihin, praise the Lord, hallelujah! The Lord. Hallelujah. Hallelujah! You say, love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Hallelujah! Hallelujah. Let's sabihin, praise the Lord, hallelujah! Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe ka ba ito sa Panginoon? Amen? So, kung walang himala, hindi nalutas ang problema mo sa iyong mga panalangin, hindi gumaling ang mga karamdaman sa panalangin, takot na takot ka baka kayo makidnap, mahold up, mag-asa, wala kaligtasan diyan, wala ka sa katotohanan. Dito makita mo, tiyak! Ikaw ay akit sa langit magmamana ng buhay na walang hanggan. Bakit? If you have the Spirit of God, Romans chapter 8 verse 9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ, he is none of his. Sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Tingnan mo mahal ang dalawa. Wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Can you read in Tagalog? Gift of God ay hindi kasalanan, hindi kadagat-tagapoy. Ang ibig sabihin, ikay alipin ng kasalanan, synonymous ng kadagat-tagapoy. Synonymous ng impyerno. Ang kulang sa iyo ay tigil paghinga, nasa impyerno ka na. Wala pong purgatorio, huwag kayong magpadaya. Siya man nagturo galing sa mga bansa ng mga puno ng demonyo. Inagaw ang bansang Pilipinas, ginamit ang reliyon para tamaagaw. Amen? Let's magsabi, praise the Lord! But the gift of God is eternal life. Ito ba'y may comparison, compare and contrast. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang sa kanang piling sa langit. Ang mga mansion ay diamante, made of diamonds para sa iyo. Can you read it in Tagalog and English? Tingnan mo, mahal. Grabe ito, nakakatakot ito. Hindi kasalanan ang ibigay sa atin, mga Panginoon. Dahil kung may kasalanan, mahal, you are candidate for destruction and hell. Where once died not on fire is never quenched. Ngunit ang kanyang kaloob, ang gift niya ay buhay na walang hanggan. Si Kristo na buhay doon.
sa sabsaban, siyang buhay. Buhay ng hanggang. Kapag natanggap mo, malalaman mo, natanggap mo na, nagkaramdaman mo ikagaling sa pangalan ni Jesus. Magpalayas ka ng mga demonyo, magbabago ka. Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. From the book of Romans, chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tatapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Let's praise the Lord. Kami mahal, kung ikaw nakakasala pa, bagaman ikaw sumasamba, sa ibang mga congregations, huwag mo dayaan sarili mo. You're not bound for heaven, but you're bound for hell. Ang karamdaman mo, i-justify ng pastor mo, ang medisina, ginawa rin ng Diyos. Ang doktor ay mabuti rin. Sino may sabi na masama ang doktor, ang medisina? Mabuti. Alis mo mabuti. Yung magtiwala ka sa Diyos, wala ka ng gastos. Sigurado gagaling ka. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ang cancer ay hindi ka galing sa ospital. Babangkrap ka, milyonaryo ka, maubos ang kayamanan mo. Mamatay ka, tuloy sa impyerno. Samantala sa mabait na Diyos, gagaling ang karamdaman mo, akit ka pa sa langit, magmana ka ng buhay ng hanggang. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Alright. Sinabi kailangan tao may Espiritu ng Diyos. Dahil sinabi Romans 8:16, the Spirit of the Lord beareth witness in our spirit that we are the children of God. May ebidensya. Ang Espiritu ng Diyos nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos, ang kanyang Espiritu sa ating Espiritu. Bakit? Ikaw na dati-dati, uldapir, kidapir, pest, NPE, kawatan tulisan, kapag natagap mo Espiritu ng Diyos na din sa iyo, magiging mabait ka na. Pag mayroon ka Espiritu ng Diyos, bubunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. Joy, peace, love, temperance, meekness, godliness, long-suffering. Against such there is no law. Laban dito ay walang batas. Kindly read it. Galatians chapter 5, verse 22. Then, Romans chapter 8, verse 16. Mula sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 5, at ang talata ay 22. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Let's pagsabi, praise the Lord. Kung mayroon kang Espiritu ng Diyos, magkaroon ka ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. Kung matapat ka, umibig ka sa mabait na Diyos, umibig ka sa kaligtasan. Bubunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. Sinabi ng Galatians 5:22, against such there is no law. Laban dito walang batas. Anong batas? Batas ng kalikasan ng kamatayan. May batas po. Natural sa tao, batas. Nang tayo mamatay, itsa sa impyerno. Batas ng kalikasan. Nang tayo'y alipin ng kasalanan, nakakasala ang tao, nakakasala. Ngunit sinabi ng Galatians 5:22, pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, namunga ito ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. Laban dito ay walang batas ng kalikasan, batas ng kalikasan ng kamatayan, batas ng kalikasan ng kasalanan. Nandito minumahal yan sa Romans chapter 8 verse 2. Kaya makita mo minumahal sa Romans chapter 8 verse 1, sinabi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Ang taong nasa kay Kristo lumakad sa Espiritu, wala ng hatol. Siya'y akit sa langit pagmamana ng buhay na ulanggang. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Ang batas ng Espiritu Santo
sa kay Kristo Jesus, nagbigay sa akin ng kapangyarihan laban sa batas ng kasalanan, laban sa batas ng kamatayan. You are now over and above below sin and death. Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, mayroon kang kapangyarihan laban sa kalikasan ng kamatayan, laban sa kamatayan, laban sa kasalanan. Hindi ka na dinaan sa libingan, hindi ka na magkakasala, hindi ka na alipin ng demonyo, ikaw ay alipin na ng Kristo, alipin ng katuwiran. Kristiyano may Kristo na magpana ng buhay na malanggang. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Minamahal, pag ikaw ay nag-praise the Lord, hallelujah, ang mabait na Diyos na lugod sa iyo, ang mga demonyo na alilangan, cancel, leukemia, TB, lahat ng uri ng demonyo sa katawan mo, tatakas sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord! Sumigaw, praise the Lord, hallelujah! 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 Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord! Glory to God. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord! Tuklawin ka ng ahas. Wala na panahon, pagsabi sa pangalan ni Jesus, ahas, mamatay ka. Wala nang panahon, pagsisisi, sabayin mo lang, hallelujah, praise the Lord! Hindi tatalab ang kagat ng ahas. Pagsabi mo, sa pangalan ni Jesus, mamatay ka sa pangalan ni Jesus! Patay ang ahas. Huwag mo sabihin sa tao, pag namatay, tuloy sa impyerno, sisihin ka ng mabait na Diyos. Hindi na tayo pumapatay, tayo nagbibigay ng buhay. Amen! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Sabihin mo lang, manigas ka sa pangalan ni Jesus. Maninigas. Can you read it? From the letter of Paul the Apostle to the Romans, chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Amen! Nasa naroon ang reliyon. Ang kailangan pala ay Espiritu ng Diyos. Amen! He will make you powerful against Satan, against sin. You are victorious. You are more than conqueror in Christ Jesus. You can cast out demons. The good Lord will empower you. His Holy Spirit. For it is written, He has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and a sound mind. In 2 Timothy chapter 1, verse 7, power! Power to cast out demons! Amen. Hallelujah. Power to heal the sick in the name of Yes. Jesus! Hallelujah. Power! To tread on serpents and scorpions and over the powers of the enemy, and nothing shall by enemies hurt us! Yes. For it is written, if you are in Christ Jesus, you belong to the church of the living God that will be raptured. Ephesians 5:27, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. As it says, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against that. You need the Spirit of the living God Amen. Hallelujah. to enter the gates of heaven. No one can scare you. No one can cow you. Hallelujah. No one can overcome you. Even Satan will flee from you. He will run away from you. Kahit si Satanas tatakas sa iyo, pagsigaw mo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. As sons and daughters of God, Hallelujah. you need the Spirit of the living God. Be strong, be revived. Hallelujah. Have faith in God. See the power of the living God. Be convinced, not through with enticing words of man's wisdom, but the demonstration of the Spirit of power. See that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God to change you, to live for God. A live your whole life, not to Amen. succumb to the whims and Hallelujah. caprices of the devil. You are a Yes. victorious Christian. Hallelujah. You need the Spirit of the living God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. You need the Spirit of the living God. Amen. Right. Hallelujah. Ang lahat tumanggap ng Espiritu ng Diyos, ng kaligtasan, naniwala sa Panginoon Kristo, ayaw ng kadagatang na apoy, ayaw ng kaharian kay Satanas. Kaharian ni Satanas, ibig ng langit, sa langit, kaharian ng Diyos na mabait at buhay ng hanggang, Right. tas Amen. magkamay. Hallelujah. Hallelujah. As we sing this song of love from our hearts, you sing with us as you allow to enter
Oh, dearest, tenderest Jesus, our loving, adoring Savior who loves you. Come on to Jesus. Give him your life today. Come on to Jesus. Let him have his way. Come now to Jesus. Give him your life today. Come now to Ang lahat ng mga baguhan, ibig matanggap ang mabait na Diyos. Let him have Ang mahal pang Jesus. his way. Naniwala kayo sa Ebanghelyo ni Kristo, mahal Panginoon. Come to the front. Ang lahat ng mga baguhan, you come to the front. Ang mga baguhan. Ibig gumaling. Ibig umakit sa langit. Magmana ng buhay na walang hanggan. Come to the front. He can't forget, but he'll forgive and forget, my friend. Hallelujah. You have healing. Come now to Jesus. Give him your life today. Come now to Jesus. Let him have his way. Don't you fool it all, my friend. You can go for two ways. Today is the day for you. Tomorrow will be too late. Come now to Jesus. Give him your life today. Come now to Jesus. Let him have his Hallelujah. way. Come now to Jesus. Give him your life today. Come now to Jesus. Let him have his way. Mahal. Lahat na narito kayo sa Lunita, lumalapit at naniwala, decided walang ililangan, kayo maglingkod sa mabait ng Diyos, dahil ayaw niyo ng kaharian ni Satanas. Kaya decided magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Lahat na narito ngayon sa Lunita, humabol kayo lahat doon, dahil kung maglindol bukas, sunod ang mga buwan, araw, dahil may fault galing sa Nagupan hanggang Davao, ang ibig sabihin buong Pilipinas ang lindol, tapos ang Marikina, ang bisig katapusan na maaari ng Pilipinas, madurog ang lahat ng bundok. Nakalagay sa Revelation chapter 16 verse 20, ang mga bundok ay napino dahil sa lakas ng lindol. Maaari ito na. Paglalapit kayo taas puso sa pangalan ni Jesus, ni sa inyo lang mapapahamak sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Taas puso, ikaw lumalapit sa Diyos sa Panginoon at ikaw magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Ibig ko yung buhay sa Kanya at ibig mo ng langit, ayaw mo ng impyerno. Pagkatapos ng bautismo sa pangalan ni Jesus at nangako kang dadalo ng dadalo sa Cunita Astrodome, sa Mikawayan, malapit doon ka sa Mikawayan, Linggo, Miyerkules at Biyernes overnight, doon sa Baliwag at
Angat, Bulacan, kung malapit ka doon. At dito sa San Pablo City, Cavite City, dito malapit sa aming mga outreach ministries. Pumunta kami doon. Makikita mo totoo ang mabait na Diyos ay buhay. Nagmamahal sa atin lahat, iniibig kayo. Kahit sino ka pa man, lahat ng kasalanan mo yung patawad. Kaya isang kabaliwan kung hindi ka maglingkod sa mabait na Diyos. Hallelujah! Let magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kindly read it, our beloved Brother Frank. The sole duty of man is to fear God and serve Him. Kung hindi ka maglingkod sa Diyos, hindi ka natakot sa Kanya, you are a candidate for hell. Ang lahat ng preacher, mga propeta ng Diyos, galing sa lusak ng kasalanan. Beloved Paul was a criminal. Si Moses, criminal din. Nung naglingkod sa mabait na Diyos, nabago, naging tunay na anak ng Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Terrible ang kapalit, mahal. Ang mga tinatawag, mayroong mga iniwanan Amen. na nakakatukso. Oh, hallelujah. Nung araw, ako'y maligaya. Magkaroon ng ibang-ibang kasintahan. Ngunit ngayon, na ako'y linigtas sa karumaldumal na kasalanan, mas maligaya ko dahil tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. Si David, isang propeta ng Diyos, nag-murder at nagalunya. Ngunit siya'y sinabi ng Panginoon, perfecto. Ara't gabi hindi kumakain. Hallelujah. Nanalangin, nagpupuri, katulad ginagawa namin ngayon, minamahal. Hallelujah! Hallelujah. Sa galit ko sa kasalanan, minamahal, ilang araw hindi ako uminom ng tubig para durugin ko ang aking laman. Pagdala sa upang pag manalangin ako sa ating mabait na Diyos, dinggin ako alang-alang sa inyong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nanalangin ako 19 days, 19 days without water and food. Nanalangin ako 3 months and 3 days. Successive, araw-araw, 3 buwan at kalahati. 1983. The same year, pagkatapos ng isang buwan, nanalangin ako uli ng 56 days. 10 araw walang tubig, tuloy-tuloy. Right. Almost 60 days. Dagdag sa 3 buwan at 3 araw. Bakit? Para pag nanalangin ako sa mamaskit, kayo magsagaling at pagkaroon pananampalataya, kayo akit sa langit pagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah. Nung siya'y nangusap sa mga Amerikano, nangusap ibang mga evangelist, pagpato na kami na sa aking ulo, speaking tayo, nag-profess sila. He is my prophet. Amen. Right. Hallelujah. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. We love you, dearest Jesus. Hallelujah! Hallelujah. We love you, dearest Jesus. Hallelujah. We love you, dearest Jesus. Hallelujah. 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 Kaya doon sa Little Bethlehem, sa Georgia, nung nangusap sa mga pastor, mga Amerikano, kinausap siya na yung abang lingkod magdala ng salita ng Diyos sa buong daigdig, Amen. na ibig sabihin huling Praise the propeta. Lord. Hallelujah. Karagadaka, sabi nila, pagbibigay kami sa iyo ng $50,000. Praise the Lord. Umiyak sila. Umiyak sila. Tapos po silang pala ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Maraming mga missionary nagsasabi sa TV, sa radio, mga evangelist, mga Amerikano sasabi, mapalad ang bansang Pilipinas at mayroon kang Filipino prophet sa buong daigdig. Praise the Lord. Amen. Ano ibig sabihin ng propeta? May kapangyarihan ng Diyos na sa kanya lalaban sa satanismo, lalaban sa komunismo, ibabagsak ang komunismo, ang tirismo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Walang magtagumpay, walang magkabagsak ng bansang Pilipinas. Mayroon tayo binigay ng Diyos na kapangyarihan na sa atin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Let's magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Our beloved Governor and Judge Arcamo ng Zamboanga. That's right, yes. Zamboanga. Sabi niya nung siya ay gobernador, judge siya, hindi siya maligaya. Nung sinapunta rito, grabe ang kagalakan niya. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Oh, And ito po, hallelujah, our hallelujah. beloved Governor ng Salamat sa Zamboanga, iyo, Panginoon. Judge Arcamo. Amen. Ito po, That's right. blue ang damit. Tiribi ang kagalakan niya. Wala pang absent ito. 3 times a week, dumadalo doon sa Cunita Astrodome. Amen! Hallelujah! Gumaling ka ng sakit. Terrible! Born again Christian, Amen. Governor at Judge at the same time. That's right. Praise the Lord! Nagpupuri na sa Hallelujah. Diyos! Oh, hallelujah. Let mo sabihin, praise the Lord! Hallelujah! Praise Thank the you, Lord. dear Jesus! Praise the Lord. Hallelujah. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Binibiro mo yun, mahal? Judge,